na ang programang Manibela sa On The Go. Bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latam. Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang programang Manibela ng Masa on the Go. Opo, so ngayon po yung una nating paglabas dito sa ating programa, yung ating ang tawag dito, yung program ID ng Parañaque, ng Manibela ng Masa on the Go. At makikita po natin, ito po ay nagsimula pa po ng 2014 sa online. At siyempre tayo po ay bibigyan natin ng kredito. Yung pong tawag nito, yung pong serbisyo balita. Na kung saan tayo po ay dyan nagsimula sa lugar ng Santa Rosa, Laguna. And of course, tayo po ay in credit naman, ito pong ating boss na ito pong si Mr. Talaga naman itong si Sir Alakdan Salgado at ito pong si Laarni Baraero naman. Ayon. Yan po sa Santa Rosa, Laguna, back to 2014. At ang inyo pong lingkod ay lumipat doon sa lugar ng Dasmariñas City, Cavite noong 2016 or 2017, yung Rectang Puna News Online. Pagkatapos, pumunta naman po tayo doon sa Frankland Entertainment Net Radio, diyan po sa lugar ng Muntinlupa, hanggang sa tayo po ay napunta na rito sa lungsod ng Parañaque sa ilalim ng Parañaque Net Radio Worldwide. Palakpakan po natin. At ngayon po ay 2025 na. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At tayo po ay sa kasalukuyan nandito na po sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin. Ayan talaga. Ayan, so doon po sa atin mga kababayan, ngayon po ay January 22. Siyempre, yung pong mga maiinit pa rin na usapin ay yung pa rin po tungkol sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin na hanggang ngayon ay talagang hindi po masolusyonan. Dahil sa usapin po yan ng tinatawag na supply and demand. Pero gusto natin bigyan pansin na ito pong sa presyo ng bigas ay nagsimula na pong kontrolin yung tinatawag na presyon sa bigas na kung saan ito po ay
hanggang 50 pesos na lamang. Palakpakan po natin. At yung pong umaarangkada na mga murang bigas mula po sa Department of Agriculture sa ilalim po ng pamumuno ng National Food Authority, ay talaga naman makikita po natin na ito po ay galawang pangmalakasan. Diba? Pero hindi po itong galawan na pangmatagalan. At basta sabihin natin na sila po ay gumagana na. Dabis na po yan. So, in credit po ito sa Department of Agriculture, in credit po ito sa National Food Authority at sa ating butihing Presidente Ferdinand Marcos Jr., bagamat malapit na pong makalahati ang kanyang termino, magtatatlong taon na, nagkaroon na po silang panibagong diskarte. At sana tuloy-tuloy na po ito. Palakpakan po natin, ha? Nangyari po ito dahil sa isang executive order na inilabas ng ating ehekutibo naman, na sinasabi nga po kapag yung 35 or 30% na taripa sa pag-aangkat ng bigas ay ibinaba doon po sa 15% lamang, dahil sa inaasahan sana ay magbabago ang presyohan ng bigas. But unfortunately, dapat ito po ay epektibo last year, mga September, October, but unfortunately, January na, ay hindi po naganap ang inaasahan. Kaya po yung mga medyo buwa-buwaya dyan, yung pong mga negosyante ng bigas na kasintakaw ng buhay, sana masupil na po kayo. Sana masupil na po kayo. Yung mga negosyante ng bigas, ako po'y naniniwala na kayo ang nagpapataas ng presyohan ng bigas dahil sa masyado kayong masiba. Diba? So, lilinawin po natin. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:52 ng gabi. So tayo po ay dadako na sa usaping baha, sa usapin ng programa ng DPWH na tila sablay. At ito po ay gusto natin bigyan pansin dahil sa na-receive ng inyong, ng aming station, tungkol po sa mga reklamo na nare-receive natin, diyan po sa proyekto ng DPWH, diyan po sa boundary ng Las Piñas at Parañaque. Una, gusto po natin na bigyan pansin, ito pong lugar ng Las Piñas, sa kasalukuyan ay mayroon pong proyekto diyan na ginagawa ang DPWH, yung pong pagtataas po noong tulay, diyan po sa lugar ng boundary po ng Las Piñas at Parañaque, at batay po sa ating pagtatanong, ito po ay hawak ng kabilang grupo na nasa diyan po sa Las Piñas. So ito po yung pagkakalam natin, matagal na po itong sinimulan, hanggang ngayon po ay hindi pa natatapos dahil sa kapalpakan ng kanilang proyekto. Pangalawa pong na-receive ng inyong lingkod, ito pong proyekto pa rin po ng DPWH, diyan po sa lugar ng Gatsalyan, na kung saan, tinaas na naman po yung tulay, 7 meters daw po yun, mula po sa gitna ng tulay, pababa doon po sa lugar ng Gatsalyan, at saka doon po sa lugar ng Parañaque, na kung makikita po natin maya-maya sa video, ay tila hindi po talaga ito ang solusyon sa nagaganap na pagbaha dito po sa lungsod ng Parañaque at the same time din po dyan sa lugar ng Las Piñas. Ako po'y naniniwala na kung sakasakaling ang mga taga-DPWH nito, kung hindi po ningas-kugon ang kanilang ginawang proyekto dyan, at inuna po muna nila yung paglilinis ng ilog, paglilinis ng sapa,
at sabihin po natin yung pagpapalapad ng ilog na yan, malamang kahit hindi nila ginalaw yung pong tulay, kahit hindi po nila tinasan, mawawala po ang baha dito po sa kalunsuran at ganoon din po dyan sa lugar ng Gatchalian, sa Ibacom at iba pang karatig na community na kung saan ang mga naninirahan po dyan sa lugar ay nagrereklamo dahil sa kunting baha pa lamang, konting ulan, nagbabaha na po ang kanilang lugar. So, pakinggan po natin yung pong panayam natin sa isang residente dyan po sa lugar ng Gatchalian. Paki-ano nga natin, Mr. Chairman, yung ating nakuhang video kanina lamang. Po, nandito tayo sa lugar ng Gatchalian, ano? At pinasyalan po natin ang kasalukuyang ginagawang tulay dito na ito po ay sabi po ng ating nakausap, ito po ay tatasan. Ayan, so makita po natin maganda naman po ang proyekto at yung pong pinakatulay more or less ang haba po nito ay aabot po ng 7 meters, ano? Opo, at ito naman ay makikita po natin andi dito, ayan. Ito po ang ginagawang tulay dahil sa binabaha daw po ito, tama naman, ayan, no? Kikita po natin ito. Ayan. So makikita po natin ito yung ginagawa ng tulay. At pinataas talaga ito. Oh. So kahit bumaha pa, malamang hindi na po mababasa yung kotse. Kapag nandito po sa itaas ng tulay. Pero pag bumaha, pag bumaba naman sila, saka sila lulubog sa baha. Oo, di ba? Oo, so yun ang nakikita po natin. Mataas na po talaga yung tulay. Oh. Ayan. Mataas na. Ayan. So kapag nandito po kayo sa ibabaw ng tulay, hindi na nga po kayo hindi nalulubog yung sasakyan nyo sa tulay, pero pag bumaba po kayo, siguradong mababasa rin o lulubog yung yung mga sasakyan nyo. At ayan, so makita po natin yun. Ayan, sila po yung mga nagtatrabaho rito, ayan. At hiningi po sana natin ang pangalan ng contractor, kaya lang wala naman tayong nakita. At sir, kumusta po kayo? Oo, ano masasabi dito sa ginagawang tulay dito sa inyong lugar? So ngayon wala pa kami masabi dahil sa ang apektado po yung subdivision namin sa Dorothe. Oo. Sa sitwasyon po ngayon, tinasa nila ang tulay, ang nagiging sistema po lahat po ng tubig na dumadaan dito, pumupondo po sa aming lugar sa Dorothe Green. Kaya yung sistema namin na lagi namin ginugulit sa inyo na tumataas po tubig kahit na walang ulan. So palagay mo po, itong tulay na itong ginagawa, solusyon po ba ito para hindi na malubog ang inyong mga bahay o yung subdivision? Sa ngayon po, hindi po namin masasabi na itong solusyon kasi ang sitwasyon po is mas lalong lumala po ang pagbaha sa aming lugar kaysa sa dati. Oo, nakita nga natin, yung ilog ay tila puro basura tapos puno ng illegal structure. So parang lumalabas na kahit patasin ito, pero yung yung ano naman, yung sapa o ilog na dadaanan ng tubig, wala namang ginagawa. Ganun po ang nangyayari sa ngayon. Kahit po nakikita natin mataas na ang tulay dito, pero ang sapa ay nabibang pa rin ng mga nakakita, ng mga basura at mga illegal structure na siyang humaharang sa daluyan ng tubig. Kaya parang useless po yung project na ito. So baliwala ito kung tutusin. Baliwala kung tutusin dahil ito yung magiging pabudlan para sa outpost ng gwardiya. Kasi yung location po na slope na babagsakan ng kanilang tulay, Oo. yun po, doon po mapupondo lahat ng tubig. So lulubog. Wala naman po tatakbuhan. Barado pa rin ang ilog natin, kaya mas tali po tataas ang tubig. So ibig sabihin, lulubog pa rin yung sasakyan kung sakali. Po, kasi wala po tatakbuhan ng tubig natin Oh, so itong 7 meters na to na ginagawa, pagbaba mo, lubog ka pa rin. Ito pa rin po, mas lalim pa. So ano pong pangalan nila, sir? June Lazaro po, residente po ng Donut sa Green Card. Sige sir, maraming salamat sa inyo po. Salamat. Ayan. So yung po nakita naman natin na tila hindi ko rin maisip yung kalsada na to kung paano masusolusyonan ang baha dito sa lugar ng Gatchalian. Ayan po. So sa Gatchalian subdivision, ayan, so makikita po natin. So hindi ko talaga rin maisip kung paano masusolusyonan ang baha rito sa lugar
dahil mataas talaga itong kalsada, pero pagdating naman sa baba dahil kung kayo po ay dadaan na tag-ulan o kaya baha, bababa at bababa kayo sa kalsada, sa tulay na ito, at lubog po ang inyong dadaanan. So tila wala pong solusyon na naganap. Ayan. Ayan o. Ayan po yung daluyan ng tubig na may mga tinanggal na rin na struktura dito na siguro ongoing na rin po ito. At makikita po natin ang basura. Ayan o. Sabi ng DPWH ay trabaho nila ang paglilinis. Pero tingnan nyo po ang resulta nung na to. Tawag nito sapa. Ayan. Okay, so maraming salamat. Ito po ay mula sa monitoring team ng Parañaque Net Radio. So panawagan po natin sa DPWH, sa MMDA at saka sa ating mga kabarangay dito na tingnan po ang sitwasyon dito po sa nabanggit na lugar. Ayan. So yung video po na yan ay kinuha po natin dyan mismo sa lugar. At may nakausap po tayong isang residente dyan na sinasabi nga po na yung ilog ay talagang hindi po nalilinis, hindi po nadadaanan ng DPWH, hindi po nadadaanan ng Metro Manila Development Authority, at ganun din po yung LGU natin sa Las Piñas. At ganun din po dyan sa lugar ng dyan po sa Gatchalian. At yung pong tulay, malinaw na tinasan lang po nila yung tulay na more or less nasa 7 meters daw po yung sakop sa pagtaas. At lumilinaw naman na yung tulay ay itinaas, pero yung kalsada ay nanatiling mababa. Ngayon, kapag mataas ang umulan, yung tubig doon po sa ginagawang tulay, babagsak po doon sa baba. Pagkatapos, palibasa nga po bahana, yung po ay babagsak naman doon po sa loob ng kabahayan ng mga residente dyan sa lugar. At sinasabi ko nga po, malinaw naman, na kung yung tulay ay tinaasan po nila, na 7 meters lamang ang taas ay ang lapad o ang sukat, pagdating po sa baba, bahana naman. So paano makakadaan pa rin yung pong mga sasakyan? Di ba malinaw naman na hindi rin magagamit yung tulay kapag baha po talaga. Ano ba naman yan? Naloko na. So yung po ang problema ngayon ay sa ating pagtatanong, nagsimula po ito noong August or September, sinimula po yung proyekto. At ngayon po ay January 2025 na, makikita po natin na yung kalahati pa lang po ng tulay, hindi pa natatapos. Opo, so yung po mga naninirahan dyan sa Gatchalian, namumroblema na po dahil ginawa pong one way yung kalsada. Hindi po ito madadaanan noong mga pampublika, wala namang pampublikong sasakyan dyan, maliban sa tricycle, mga motor, at saka yung 4 wheels, private na sasakyan o yung utility vehicles na ginagamit ng ating mga kababayan sa usapin ng negosyo, o kung ano man uri ng construction dyan, hindi po ito nadadaanan. Bagkos, sila po ay gagamit pa rin po nung ibang way para po sila makapasok sa loob ng Gatchalian subdivision, na namumroblema po yung mga naninirahan kung bakit ganun katagal, ganun ang perwis yung ibinigay sa kanila. So mahirap talaga po yun, mahirap. At napapansin po natin, yung pong ilog, malinaw na hindi po talaga nililinis. At malinaw din po, yung ilog, yung pong mga illegal structure, nandoon na po mismo sa gitna po nung ilog. At yung mga basura, makikita po natin dyan sa
photos naman in video, makikita po natin na yung basura talaga dyan po sa sapa o dyan sa ilog na yan ay talagang tiba-tiba. Mahirap. So, di ba? So, ang tanong, sino po ba dapat ang managot dito? Di ba? Sino po ang dapat managot dito? Yung nagmamalaking head ng DPWH na nandyan po ang opisina sa lugar ng sukat, ano na? Sinasabi nyo kayo ang in charge sa pagtatanggal o paghuhukay ng ilog na yan, kayo ang in charge sa paglilinis ng mga basura sa ilog, pero bakit ganyan ang nangyari? At tayo po ay nag-usap kahapon, at nakiusap po tayo na hanggat maaari, linisin man lang po yung ilog. Nang binalikan po natin kaninang hapon ay ni isang pirasong mga basura, wala kayong tinanggal, bagkos wala pa kayong ginagawa. Di ba? Wala pa po kayong ginagawa. So, pidging po panawagan sa Department of Public Works and Highways, maging ito pong Metro Manila Development Authority, na sana umaksyon po kayo, kumilos po kayo dyan po sa mga proyekto na yan. Para hindi naman po kayo nagmumukhang tulongges. Di ba? Kasi puro po kayo forma. Katulad po sa ginawa nyo pong project dyan sa pagtataas ng tulay. 2 tulay ang itinas ninyo. Wala naman po dyan ang solusyon para mawala ang baha. Di ba? So, ano ba naman yan? Yung sabi po nung kausap kong engineer ng DPWH, ang required po talaga sa batas, Republic Act, sabi niya ng gano'n, bla bla bla, na kailangan ang ilog o sapa dapat at least 3 meters ang lapad ng sapa, at dapat ito po ay malinis, at dapat wala pong tinatawag na istruktura within 3 meters na yan. Malinaw naman po yan na pag-usapan natin kahapon, malinaw. Di ba? Sabihin po natin na hindi na muna natin galawin yung istruktura dahil medyo mabigat nga po itong usapin, pero ang tanong, bakit hindi nyo linisin yung ilog? Bakit hindi nyo linisin ang ilog? Dahil sabi po ninyo, jurisdiction po ninyo yan. Di ba? Jurisdiction mo ang paglilinis ng ilog, ganun din po yung pagtatanggal ng mga burak sa ilog. Di ba? So, batay po dun sa videos and photos na nakuha natin at nakita natin na siguro hindi lang 1 taon na hindi po kayo naglilinis dyan po sa ilog. Di ba? Hindi lang po 1 taon yan. Nakita nyo naman po kung gaano karami, talagang napakarami. So, panawagan sa Department of Public Works and Highways, sa Metro Manila Development Authority or MMDA, ganun din po sa barangay or local executive, dyan po sa lugar ng Las Piñas, na sana naman, makita nyo po ang katotohanan. Di ba? Makita nyo po ang katotohanan na ang pagbabaha dito po sa Las Piñas, Parañaque, ay hindi po talaga totally kagagawan ng ulan, kundi sa kapabayaan ng inyong tanggapan. Ayan, di ba? So, malinaw naman po yan. So, ngayon, titingnan pa rin po natin yung panibagong video na kung saan may kinalaman pa rin po ito dyan po sa lugar ng Gatsalyan, dyan po sa Las Piñas. Mr. Chairman, pakigo nga yung ating videos. Sa boundary ng Las Piñas at Parañaque, at makikita po natin na ang nagiging cause kung bakit bumabaha dito ay sa dami ng basura. Sir, kung maukunin niyo po yung bandon, makikita niyo po puno-puno ng basura at mga structural na illegal na Gaya po ng bahay na ito,
nananatili pa rin po sa ilog. Hanggang dun po. Sa ngayon po ay may development na ginawa na nagpadir na po sila ng mataas na baka sakali na lalong bumaha kasi wala nang tatakbuhan ng tubig. So, yun lang po ang masasabi namin sa ginagawang project na ito. At nakikita ko, bagamat matibay yung paggagawa, ano? Talagang solid, ano? Matibay. Oh, matibay. Oh, pero parang makipot pa rin ang ginawa nilang ano. Bali, siguro ang ilog natin ngayon, kung estimate mo, nasa mga 3 meters na lang. 3 meters na lang yan, sir, oh. Oh, so kasi ang wide natin, no, 3 meters na lang, no. Instead na mas lumawak siya, mas lalong kumitid yung ano natin, dadaanan. Dati ho ang tawag dito ay sa sapa. Ngayon po matatawag natin dito parang drainage na lang. drainage lang. Drainage na lang po Oo, kasi. tama. Yun na lang po classification nito ngayon sa sobrang liit. So, siguro kung may magagawa mo silang remedy rito, yung dawakan nila itong ilog na to. Oo, tama. At tanggalin lahat ng bara. Oo. So, most of the time, pag umuulan po, ang nagiging epekto nito, bumabaha po sa mga bahay dito. Oo. Na minsan tayo pa nagre-rescue pag ito. Oo, Sa sige. sobrang taas po na halos hanggang dibdib po ang tubig. Oo, sige. Thank you. Oo, Maraming so salamat makita din po, natin. Oo, ayan oh. So, dami talaga ano, ayan oh. Dumi ng tao, diretso. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo, no? Tuloy-tuloy na po tayo. Okay. So, yung pong pangalawang video, makikita po natin yung sitwasyon po nung sapa, yung daloy ng tubig. At in credit naman po diyan kay Mr. John Lazaro na sinamahan tayo doon sa ilog o sa sapa para magbigay ng kanyang hinaing o opinion tungkol po diyan sa nagaganap na proyekto diyan po sa lugar ng Gatchalian. Opo, so malinaw na ang ating ilog ay may kapabayaan ang tanggapan ng DPWH, Metro Manila Development Authority at iba pang ahensya ng ating gobyerno na supposed to be sila po ang mag-aayos o mag-maintain dyan. Ito po ay sa lugar ng Gatchalian, Las Piñas. So lilinawin po natin ang ipinakita po natin ng video. Ito po ay sakop ng Gatchalian, Las Piñas. Sa kabila naman na lugar ay ito po ay sakop ng Parañaque. So, opo, ito po ang ipinapakita po natin para po doon sa mga nagrereklamo, doon po sa tumatawag sa atin na ito po ay ipinalabas na po natin sa ating programa para naman maipalam natin sa ahensya ng ating gobyerno na aksyonan o sabihin po natin na dapat lamang na ito po ay aksyonan ng ating pamahalaan. Opo, so ganun na lang po muna ang ano natin ha. So, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:13 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan, Mr. Chairman, patalastas please. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latan.
Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap na alas 9:15 ng gabi. At tayo po ay tatanggap na report mula po dyan sa lalawigan ng Pangasinan na ito pong si Gerald Nazaro mula po dyan sa Umingang, Pangasinan. Oh. So ngayon po ay ano. Hello, Gerald. Yes, Gerald, tuloy-tuloy na. Ang ating po matatanggap na report mula po sa Pangasinan, sa lalawigan ng Pangasinan, Gerald Nazaro. Gerald, pasok. Okay, go. Division ng Dagupan City, Pangasinan, ang plano ng lokal na pamahalaan ng Tuluan Clubsite upang matugunan ang 60 years ng krisis ng basura dito sa Dagupan City. Ayon kay Bernard Cabizon, pinuno ng nasabing tanggapan na layunin ng alkalde na malidisan ang boardwalk at gawing eco-tourism site ang lugar dahil sa lapit nito sa Tondaligan Beach. Upang mabilis na upang mapabilis ang paglinis, nabili na ng buntod ang 4 na karagdagang dump site na natagalan dahil sa mga umarang sa proyekto kung saan isa ito sa nagpapataas sa kabuuang bilang ng mga dump site sa Dagupan City, Pangasinan. Samantala, patuloy naman ang programa ng lungsod na Goodbye Basura, panawagan sa lahat ng barangay na makisap sa pag-ayos ng sistema ng basurahan upang tuluyang masolusyonan ang matagal ng problema sa basura sa lalawigan ng Dagupan City. Okay. So, dito sa Malawak Pangasinan, Gerald Nazaro, nag-uulat sa manubela ng masa on the go, Paranaque Radio Worldwide. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Gerald. Nabanggit nyo na ito ay sa Tondaligan Beach, ano? Yes, sir. Na kung saan ang inyo pong lingkod ay tila mga 3 or 4 na po yata tayong nakapunta dyan sa lugar ng Tondaligan, Pangasinan, na ito po ay magandang beach. At ito po ay sa kasalukuyan ay tila may magandang kalsada dyan along Tondaligan Boulevard. Oh, yes, sir. Oo. Ito ay pinupuntahan ng mga mamamayan kung saan sila naliligo sa sa magandang karagatan ng Tondaligan Beach, Dagupan City, sir. At nabanggit nyo po na yung pong Dagupan City, yung local government unit ng Dagupan City ay magkakaroon po ng additional na dam site? Yes, sir. Nagdagdag po sila ng dam site upang matugunan at masolusyonan yung programa nilang matagal na nilang inaasam. Okay, sa ngayon, sino po ba ang city mayor diyan po sa lalawigan ng diyan po sa lugar ng Dagupan City? Ang kasalukuyang mayora po dito sa Dagupan City ay si Mayor Belen Fernandez, sir. Aba, talagang siya pala yung nanalo dyan, ay tayo po ay minsan na po tayong nadako dyan sa lugar ng Dagupan, na kung saan kung talagang maaayos po nila yung basura, ay ang Tondaligan Beach Resorts ay hindi malayong maraming pupunta po dyan dahil napakaganda po ang karagatan dyan na kung saan malinaw na malinaw at malinis pa rin po ang nasabing beach dyan po sa lugar ng Dagupan, Pangasinan. Okay, Gerald, so maraming salamat po sa inyong ulat mula po dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, so maganda, no?
So mabuti na lang may correspondent po tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan po ni Gerald Nasaro na kung saan malawak po yan. Yun pong lalawigan ng Pangasinan. Nung ako po ay napunta doon sa isang bus company, ako po ay nagi po akong isang inspector ng bus, na kung saan tuwing tawag nito yung Piyestang Patay, December, o yung pong tinatawag na Holy Week, palagi po kami nagbiyabiyahe sa lugar ng Dagupan, Bulinaw, at saka dyan po sa Ilocos Region. Talaga naman naalala ko tuloy. Yung sense po yan, 97, medyo matagal-tagal na. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas, at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:21 ng gabi. At yung pong ating kaibigan naman nasa kasalukuyan dyan po sa lugar ng Las Piñas, na ito pong si Chief Oliver Gonzaga. Sa kasalukuyan po ay siya ay nagsi-celebrate ng kanyang birthday. At yung pong chief reporter natin, yung chief reporter natin na itong si ORFGR, sa kasalukuyan iniwan tayo. Dahil sa pagmamadaling makapag-abil nung handa ni Chief Gonzaga na talagang pangmalakasan. Sabi nga po, kagabi yata, alas 9 pa lang, madaling araw pa lang, nandoon na siya sa bulungan para maganda para sa kanyang birthday ngayon. Chief Oliver Gonzaga, happy birthday. At ganoon din po itong ating kasama naman na itong Ariglo sa Net Radio, na ito pong si Mr. Rico Ariglo, nagparamdam naman. At maganda po nito, maganda ang programa nitong si Ariglo sa Net Radio. Kaya lang, yung naging problema niya nung mag-birthday siya na inabutan ng umaga at hindi nakauwi, hanggang ngayon, hindi niya po naariglo. Oy, pakiano nga ito, Godper. Oy, pakisaksak mo. Hanggang ngayon, yung problema niya doon sa kanyang may bahay, ay tila nahirapan siyang iariglo. Rico, baka pwedeng i-resume mo na yung programa. Ipaubaya mo na yan kay Lord kung sakaling hindi mo pa naariglo yung, di ba? Ariglohin mo na, ano ka ba naman? Napakagaling mong mag-ariglo. Pagdating kay Mrs., tila sablay-sablay. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, tuloy, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:23. At ito pong ating talaga naman sabi nga po, idol natin, ito pong nasa online, siya po ay talaga naman hindi natin matanggihan. At talaga naman na siya po ay may pagmamalasakit sa ating kapaligiran, may pagmamalasakit sa ating komunidad. Talaga naman pong itong si Sir Sadi ay talaga naman sabihin po natin na siya po ay nakikipagtulungan sa komunidad para sa ikakabuti naman, hindi lang po ng lugar, hindi lang po ng mga nakatira doon, kundi yung tinatawag na pagmamalasakit sa ating komunidad ay nandun sa kanya. So maraming salamat po dito kay Sir Nul de Sadi naman. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Pero bago po tayo magtatapos, yung pong ating tinalakay tungkol po sa usapin ng DPWH, MMDA ay hindi pa po nagtatapos po yan dahil may follow-up po tayong gagawin kung sila nga po ba ay umaaksyon sa hinaing ng taong bayan. Kasi hindi po pwedeng ganon. Opo, so ano nyo pong lingkod, inuulit ko, hindi po ako engineer. Pero alam ko po yung proyekto na kapaki-pakinabang, alam ko rin po yung proyekto na ningas kugon lamang. Di ba? Ningas kugon lamang po ang ginawa niyong proyekto diyan po sa tulay ng Gatsalyan, ganon din po sa tulay ng Ibacom na yan, na boundary ng Las Piñas, dahil hindi po yun ang solusyon na hinahanap ng taong bayan.
ang solusyon na hinanap ng taong bayan, linisin nyo po ang ilog na kung saan dyan po dapat dumaan ng tubig tuwing tag-ulan, tuwing baha, hindi po doon sa loob ng kabahayan. Di ba? Nakakainis na kayo, nakakainis na talaga sa totoo lang. Prangka-prangka na po tayo. Wag na po tayong sabi nga po nila, sino ba sa inyo ang tulungges? Di ba? Kayo po ay mga, sabi nga po, kayo po ay mga talagang registered, kayo po ay lihitimo mga civil engineer. Mga lihiti po kayong empleyado ng DPWH. Pero ang inyong proyekto ay tila proyekto lang po ng, sabi nga po nila, proyekto lang ng tulungges. Di ba? So, ganun na lang po yan para hindi tayo wag nyo po kaming paikutin. Napakakitang-kita naman na ang problema, hindi naman po yung tulay, hindi naman po yung kalsada. Ang problema talaga yung sapa, yung tubig na daluyan mismo ng baha na hindi nakakadan yung tubig dahil barado, sa basura pa lang, kitang-kita na ang kapalpakan nyo. Di ba nakakahiblad naman? So antay-antay lang po kayo, may mga susunod pa yan. Po kasi di ba? Ngayong 2025, ang DPWH ang may pinakamalaking project sa baha daw, sa baha. Di ba? Kung ano pang pinagsasabi nyo diyan po sa Karagatan, sa Rojas Boulevard, sa Laguna de Bay o kung ano pa man, yung pong ang nasa Las Piñas, yung ilog diyan po sa Las Piñas, hindi nyo magawa ng paraan pagkatapos yung ubod ng lalim na Karagatan, gusto nyo pong banatan. Wag na po muna natin pag-usapan yung Laguna de Bay at saka yung Manila de Bay. Ang pag-usapan po muna natin yung ilog dito sa Las Piñas di ba? Nakakapika, nakakaasar. Di ba? Kawawang-kawawa yung mga residente diyan. Na every now and then, umulan lang po ng konti, yung tubig pumapasok na sa kanilang kabahayan. Dahil nga po sa yung sapa, barado dahil sa dami ng basura at saka yung mga illegal struktura na supposed to be, ito ay dapat ayusin ng DPWH. Di ba? Hindi po tayo makamove on. Ang hirap po talaga mag-move on. Madali po kung mag-move on sa iba. Pero dito sa proyekto ng DPWH ay hindi po ako makapag-move on. Kitang-kita kasi kung magkano kaya ang kita ng mga yan. Di ba? Mga kontraktor, chap-chap ang ginagawa. Iwan ko sa inyo. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo at tatalakay pa po tayo tungkol sa usapin ng bigas. Balik po tayo sa usapin ng mga presyo ng mga bilihin, kasama na po yung pagtaas ng presyo ng crude at saka ng pagtaas ng presyo ng crudo at saka yung pong mga pangunahing bilihin. Na kung saan yun nga pong isang alalay. Yung isa kong talagang bigating operator. May motor po siya, binatang binata, nagrereklamo sa presyohan ng gasolina. Dahil siya po daw ay nalalagasan dahil pataas ng presyo ng gasolina. Pero, paano na lang yung mga jeepney driver, taxi operators, o ano pa mang uri ng sasakyan na ginagamit nila, ay tila mas malaki po ang kanilang nawawala dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ngayon, kung nagtaas po yan ng gasolina, bababa na naman po yan doon sa mga bilihin. Binding, yung parang, sabi nga, parang domino effect yan po. Di ba? Domino effect po yan nangyayari. Lagi po yan na kung nagtaas ang presyo ng gasolina, tataas din po ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin. So, ubod na po ng bigat. Opo, so mabigat na po yan. Kaya lang, sabi nga po nila, nasaan ang solusyon? Wala po sa amin ang solusyon. Ang solusyon po dyan ay nasa Department of Agriculture dahil sila po ang in charge sa usapin ng agrikultura o sa usapin ng pagtatanim. Wala po sa amin.
O, di ba? So, kuskus, balongos sa panahon po ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. ay may tinatawag tayo ng Green Revolution. May tinatawag po tayo na yung pong tinatawag na Masagana 99. Pero natapos na po yung Masagana 99, 2025 na ngayon, ang takbo ng agrikultura natin ay tila sobra-sobra ang kapalpakan. O, di ba? So, dumaan po yung administrasyon ng dating presidente, Corazon Aquino, lumipat po kay Ramos, lumipat kay Erap, lumipat kay Gloria, lumipat kay Noynoy, lumipat kay Duterte. Ngayon po ay Marcos na naman. Nasaan ang pag-asenso sa usapin ng agrikultura? O, di ba? Walang-wala. Di ba? So, anong outcome? Yung mga bilihin, hindi na po makontrol. Dahil dati-rati, ilang pa lang po ang Pilipino? Nasa 8 milyon. Ngayon, ilang milyon na po ang Pilipino? Na kung saan, milyon-milyon na po yung mga dinagdag sa usapin ng population, pero sa usapin ng agrikultura, wala naman po kayong dinadagdag. Bagkos, nababawasan pa yung mga sakahan dahil po sa usapin ng industrialization at sa usapin po nung sinasabi nga po sa usapin po nung business sector sa mga developers na kung saan yung mga dating lupa maging dito sa Metro Manila, Karatig, Lalawigan, Laguna, Cavite o kaya Bulacan, malinaw na yung pong mga sakahan ay na-develop na o na i-transfer na doon po sa industrial at ganun pin po sa usapin ng komersyal. Pero makikita po natin, labas po tayo ng Metro Manila, pumunta po tayo sa lalawigan ng Quezon, Bicol, Visayas region, maging sa Mindanao region, makikita po natin na napakarami pong lupang nakatiwangwang na hanggang ngayon ay hindi po napapakinabangan dahil sa kapalpakan sa budget, sa usapin ng budget, sa Department of Agriculture at sa usapin ng korupsyon. Di ba? So, wag na po tayong maglokohan. Nandiyan na yan Di ba? Sabi nga po nila, wala ang solusyon sa sisi. Dapat gawan nyo na po ng solusyon yan. Di ba? Ang sinasabi nga po ng inyong lingkod, dahil tila napakalawak po itong, napakalawak po yung saklaw ng Department of Agriculture, dahil kasama po yan, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama po dyan ang Bureau of Plan, kasama po ang NNFA, at iba pang may kinalaman sa natural food development. Alam ko, saklaw ng Department of Agriculture pero isa po sa kapalpakan ng Department of Agriculture, yung pong sa usapin ng Rice Tarification Law, na kung saan ito po ay talagang itinali ang kamay ng National Food Authority para hindi po makapagbinta ng bigas sa merkado. Ito po ay malaking kalukuhan kung tutusin. Di ba? Malaking kalukuhan po yan na isang National Food Authority, ahinsya po ito ng gobyerno, pinagbawalan na magbinta ng bigas sa merkado dahil di umano para sa kabutihan ng mga negosyanteng inutil na hanggang ngayon, ayaw pa rin po nilang ibaba ang presyo ng bigas. Huwag na po tayo maglukuhan. Ngayon, nakita nyo na po ang kapalpakan, pinagbigyan na po kayo ng gobyerno, yung dating 35% tarification law para sa bigas. Taxi sa bigas, binaba po sa 15%. Pero anong ginawa nyo? Niloko nyo lang po ang gobyerno? Di ba? Di ba? Nangako kayo na bababa ang bigas, ang presyo ng bigas. Kaya po, pinagbigyan kayo na ibinaba yung taripa sa importasyon ng bigas para makisama sana kayo sa gobyerno at matulungan ninyo yung mga naghihikahos na ating mga kababayan na hirap bumili ng 1 o 2 kilo ng bigas tuwing sila po ay bibili. Pero hindi nyo po pinagbigyan binastos nyo pa ng gusto. Di ba? Kung kayo po ay may mga negosyanteng may puso, pinagbigyan na kayo ng gobyerno, pati po yung Department of Finance sumang-ayon, pati yung Office of the President sumang-ayon na yung pong rice ay yung 35% tarification o tax
para sa imported na bigas, ibinaba sa 15% dahil hinihingi sana ang inyong kooperasyon. Pero wala po kayong ginawa. Binastos nyo po yung batas. Binastos nyo po yung gobyerno. Di ba? Ngayon, umaksyon na po ang acting gobyerno sa pamamagitan po ng Department of Agriculture na sinasabi at least pinakamataas na presyo ng bigas ay sa 58 pesos. Kanina nag-ikot po tayo sa palengke. Yung pong mga medyo makakapal-kapal ang mukhang negosyante sa bigas, ay may nakita pa po tayong 60, 65, yung iba 59, pero yung 58 mayroon na rin sana. At yung pong bigas naman, bumaba na nga po, makikita po natin, may 59, may 58, may 55, 54, or etc. Pero supposed to be, hindi pa rin po dapat ang ganun ang presyon sa bigas. Dahil ang Department of Agriculture sa pamagitan po ng National Food Authority ay talaga naman nakita po natin, nagbibigay po sila ng mababang presyo ng bigas, at least 39 pesos per kilo. Dapat ganun ang presyo natin ng bigas. Di ba? 39 pesos. At ang maganda po rito ay tila kumilos na rin po ang DA dahil nga po sa yung pong mga bigas natin sa nakatingga doon po sa warehouse na kung saan marami naman po, obligado na po itong i-dispose dahil kapag hindi po ito ginalaw, sila naman po ay masisira naman po ang kanilang bigas pagkatapos sa kanila po ang sisi. Dahil nga po yan sa usapin ng rice tarification law na ipinagyayabang ng isang senadora na ayaw pang mag-retire sa politika hanggang ngayon. Di ba? Baka naman, Madam Senadora, baka pwede magpahinga ka na. Dahil may nagawa na po kayong batas na naging sakripisyo, pahirap sa taong bayan, yung pong rice tarification law na yan. Di ba? Hindi ka pa ba, sabihin natin na hindi ka pa ba nakontento sa galing mo bilang isang senadora na kapag create kayo ng batas, na itali yung ahensya ng gobyerno para hindi magbenta ng bigas sa merkado para pinagbigyan ninyo yung mga negosyante na hindi naman yan mga, sabi nga po nila, hindi naman po yan mga maliliit na buhaya, bagkos super laki ng mga buhaya. Di ba? Malinaw naman po yan. Para hindi na tayo magkalukuhan, malinaw naman po yan Paulit-ulit po tayo, nakakabangas na di ba? Paulit-ulit po tayo. Di ba? Panawagan na rin po sa Department of Agriculture. Kilos-kilos po kayo. Ang dami-dami nyo naman na pundo. Ganun din po yung mga nasa baba. Yung pong mga regional, provincial, city, agriculture office naman. Wag na po kayong patulog-tulog. Wag na po kayo mag-chap ng pondo. Ipamigay nyo na po yan doon sa mga magsasaka natin. Di ba? Kaya po, inuulit natin. Yung pong may mga programang mga politiko na may kinalaman sa agrikultura, yung mga nagmamahal sa magsasaka, iyon na po ang piliin ninyo. Kasi kapag hindi nyo po yan pinili, tuluyan po tayo magugutom pagdating ng panahon. Di ba? Tuluyan po tayo magugutom. Di ba? Tuluyan po tayong magugutom. Kaya sana, yung pong mga kababayan natin, piliin po ninyo ang mga politikong may nagmamahal sa mga magsasaka at may pagmamahal sa usapin ng agrikultura. Okay. Pwede ba yun? Pwede po ba yun? Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:39 ng gabi. Dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, okay, so Mr. Chairman, patalastas, please. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw.
Manibela ng masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, hosted by Gaspar Latam. Ayan, so ngayon po ay January 22, alas 9 na 9:41 ng gabi at ngayon po ay Miyerkules, ano? So hindi tayo nakapagsimba. So bahala sa atin si ang Panginoon, ano? At hindi po tayo nakapagsimba. Ayan, so malapit na po tayong magtapos sa ating programa. At siyempre, yung pong ating mga kaibigan, regards po natin. Kahit yung pong mga nakakalimot, ano? May marami pong nakakalimot. Di ba? Mamahalin mo ng 6 na taon, mamahalin mo ng 9 years, mamahalin mo ng 3 taon. Pero pagkatapos noon, baliwala sila sa iyo. Yun po yung mga politiko na matatamis ang dila, matatamis ang ngiti, pero sa oras na sila po ay nanalo na, limot-limot na. Regards ko po kayo kung sino man kayo, no? Kaya ngayon, 2025 na, sa May 12 ay eleksyon na naman. So, magbibigay lang po ako ng konting opinion sa inyo na sana pili-pili po tayo. Sa buong bansa naman, ito po ay, sabi nga po, is the right to vote, right to select, right to comment. Diba? So, may karapatan po tayo magbigay ng komento. Yun naman po ang totoo kasi may mga politiko kasi na kapag sila po ay nakakaupo na, feeling nila wala na silang, sabihin natin na wala na silang pakialam doon sa mga taong tumulong sa kanila. Diba? Bagkos feeling nila, feeling well lagi. Diba? Sabihin natin na leader ka, supporters, sabihin natin na butante ka, pero may mga politiko talaga na ganon, nagkakalimutan lagi. Ngayon, so, magtapos ka man ng 3 termino, iyon na yan, total, nakapagtapos ka di ba? Di ba? Nakapagtapos ka, yun na yung tinapos mong 3 termino, total. Kung ikaw ay isang lokal na mambabatas, siyempre, wag mong sabihin na wala kang pera. Wag mong sabihin na hindi ka nakapag-ipon. Di ba? Lalong-lalo na po kung 38 years ka nang nanunungkulan bilang politiko. Di ba? So, medyo matagal-tagal na yan. Kaya, sana, doon po sa ating mga botante, pumili po tayo nung the best candidates for 2025 election. Di ba? So, dito po sa lungsod ng Paranaque, sa usapin ng tunay na pagsiservisyo sa bayan, no question po tayo, lalong-lalo na po,
dito sa ating kasalukuyang Mayor Eric L. Olivares at sa kasalukuyang congressman na dating mayor na ito pong si Congressman Edwin Olivares, na talaga naman wala po tayong question doon. Super galing. Di ba? Super galing dahil mula po sa pagkakabaon sa utang ang lungsod ng Parañaque, ngayon bilyon-bilyon na po ang laman ng kaban ng lungsod ng Parañaque. Saan ka pa kung tutusin? So, talagang magaling. Di ba? Ganun din po, siyempre, yung mga councilors natin, sa panguna ni Councilor Paulo Olivares III, sila Consiala Tinisplana, at ganun din po ang ating kasalukuyang magtatapos sa termino na ito pong si Consial Jomari Eliana. Talaga naman masasabi natin na waging wagi ang mamamayan ng lungsod ng Parañaque. How about the others? I did not mention. Aywan ko lang, siguro nakalimutan ko lang. Diba? So, yung may magagaling po dyan, katulad ni Attorney Jet Preyas, talagang hindi tayo, sabihin natin na hindi po tayo lugi. How about the others? Hindi ko muna masyado ma-mention kasi hindi ko pa naalala yung mga nagawa. Diba? So, ngayon, lalong-lalo na po yung sa usapin sa probinsya, yung mga nanunungkulan. Diba? Yung mga nanunungkulan sa probinsya, lalong-lalo na po yung talagang hirap na probinsya. Kailangan talagang makapili po kayo ng honest to goodness. Lalong-lalo na po yung sana may pagmamahal talaga sa agrikultura. Dahil tayo po ay mga anak ng magsasaka. Anak tayo ng maglulupa. Diba? Diba na hindi naman masamang sabihin ng anak na maglulupa tayo. Dahil yun naman po talagang totoo. Diba? At kanina po pala, no? Kanina pala babanggitin din po natin ang masipag talagang maasahang fiscalizer ng City Council na ito pong si Vice Mayor Juan Villapuerte. Ang serbisyo po nito ay the best. Dahil nakapokus po siya sa usapin ng pagbibili ng lupa na kung saan pagdating ng panahon, yung pong mga nakatira doon po sa tinatawag na private land, ay ito po ay binili na ng kasalukuyang city government sa panguna ni Mayor Eric L. Olivares with the correspondent city resolution na kung saan ito po ay pinagtibay sa City Council sa panguna po ng ating butihing Vice Mayor Juan Villapuerte. Whether we like it or not, mahirap parisan, mahirap ikumpara ang isang Vice Mayor ng lungsod ng Parañaque dahil siya po ay talagang open-minded para sa mga kaganapan sa lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ang kasalukuyang Vice Mayor na si Juan Villapuerte ay isa po itong batikang journalist at isa pong batikang reporter na sabihin po natin na ang kanyang karanasan ay hindi po kayang tawaran at hindi rin po kayang palitan kung sino-sino lamang. Diba? Yun po talaga ang sabihin po natin, yun po ang standing ng kasulukuyang Vice Mayor ng lungsod ng Parañaque. Opo, kaya doon po sa mga nagtatanong, sana, sabi nga po nila, palupa versus padimulis, nasa inyo na po yan kung sino ang dapat nyong piliin, kung sino man ang kanyang makakalaban para sa kadarating na May 12 election. Pwede ba yun? Diba? Kaya, sabi ko nga po, pili-pili po tayo, bagamat, doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, bagamat, yung pong mga leader o yung mga lider-lidera ng mga yamadong kandidato sa kasalukuyan
ay tila sila po ay sabihin po natin na umaangas na, sabihin po natin na sila po ay nagyayabang na. Pero I want to remember, I just to be, sasabihin natin ang katotohanan, na wala pa po kayong nabibilang na boto. Wala pa kayong nabibilang na boto, kaya hanggat maaari, yung mga naglilider-lideran dyan, lalong-lalo na po yung pinagkakakakatititiwalaan daw, wag muna kayong magbigay ng masyadong, wag mo muna kayong magpalabas ng iyong garapal na pag-uugali. Dahil baka kapag natalo ang iyong kandidato, dahil sa kapalpakan nyo, dapat kayong tiresin. Di ba? Kaya dahil natatalo yung matinong kandidato, di ba? Natatalo po yan dahil doon sa mga naglilider-lideran at saka yung nagpapakilalang pinagkakakakatiwalaan daw, yung po mabigat doon. Kapag kaharap yung kanyang amo na politiko, kapag kaharap ang kanyang amo na kandidato, ay akala mo basang sisiw, opo, pero kapag hindi nakaharap pero kapag hindi na po kaharap yung boss niya, yung lingkod bayan o kandidato, pag siya po ay magkwento, talo niya pa po ang tawag nito, parang talo niya pa yung dealer sa casino. Di ba? Siya po yung bangka lagi na pinalalabas na bla bla bla, na siya daw po ay gumagastos, siya po ay nagmamalasakit, siya na talagang pinagkakatiwalaan. Aba, ingat po kayo sa mga taong ganyan. Di ba? Kapag magkwento, maniwala po kayo sa hindi. Kapag ibang kakwentuhan niya, pinalalabas na siya po ay gumagastos sa kandidato, sa politiko, siya daw ay nagagastos talaga, kaya nananalo. Sarap bagukan, ano? Di ba? Sarap bagukan. Di ba? Ganon ang mga kwentuhan, ganyan ang mga galawan ng mga lider-lideran na nagpapakilala na sila talaga ay tunay na pinagkakatiwalaan daw. So ingat po tayo, lalong-lalo na po, pinapalahanan natin ang mga politikong alyamado o nakakalamang sa kasalukuyan na wala pa po talagang nabibilang na boto, bagkos, lalong-lalo na po kung ang kanilang mga lider-lideran ay sila po ay talagang bangka lagi sa mga umpukan, sa mga kwentuhan na pinalalabas, sila daw po ang nagpapanalo o silang gumagastos sa mga politiko. So mahirap po yan. Ingat po kayo sa nagpapakilalang pinagkakatiwalaan. Inutil po yan. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin naganap ng alas 9:53 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Diba? So talaga naman nagiging mainit tayo. Talagang sabi nga po nila talagang ganun. Paminsan-minsan maging mainit tayo. Paminsan-minsan naman maging ismo tayo. Kaya po yung pong ating mga kaibigan na hindi pa po natin nababati, binabati po natin. Lalong-lalo na po yung nag-celebrate ng birthday ngayon. Ito pong si Chef Juliber Gonzaga. Regards ko po kayo, Chef. Kaya lang medyo naasiwa lang po ako dyan sa pamagat ni Chef Gonzaga. Parang hindi ako masyado, hindi ko pel. Dahil alam nyo naman, so regards po natin, ito pong si Chef Juliber Gonzaga ng Values Formation. Kasama po itong si Chef John Osorio. Regards ko po kayo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas, Mindanao, regards po natin. At ganoon din po yung mga kasama po natin dito po sa lungsod ng Paranaque. Lalong-lalo na po yung ating mga kasama sa Paranaque Net Radio Worldwide mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7 at ganoon din po sa Unit 8. Magandang gabi po sa inyo. At ganoon din po yung ating mga kasama po sa Philippine Digital Media Society Incorporated sa panguna po ng inyong lingkod, din of course yung ating pong
Vice President for External Affairs, ito pong si Doc Nel Selva, at ganoon din po ang ating Vice President for Internal Affairs, na ito pong si Doc Edward Perez. Regards ko po kayo. Ganoon din po ang ating mga directors down to city director level naman. At siyempre, yung pong ating mga kasamahan, yung pong mga group chat po natin, Opo, nagbigay na po tayo ng group chat, message doon po sa group chat. Sana po maayos po natin na natin mga miyembro na sa kasalukuyan ay tila naghihingalo na. At kung sila po ay they are not interested to be a members of Parañaque Net Radio, and of course, ng ating PDMA side, the Executive Committee is open for those who are not interested to be continuous to our organization naman. At siyempre, so malapit na po tayong magtapos, na kung saan regards po natin ang ating mga kaibigan naman, yung pong mga nasa men in uniform sa panguna po ng ating butihing Police Colonel, ito pong si Melvin Armontante, nasa kasalukuyan, siya po ang Chief of Police of the City of Parañaque, and of course, yung pong ating mga tinatawag na Substation 1, Substation, mula po sa Substation 1 hanggang po sa Substation 8 ng lungsod ng Parañaque. Regards ko po kayo, ganoon din po yung Community Affairs Section of the City of Parañaque sa panguna po ni Police Major Esther Sarandia naman, and of course, ang ating kaibigan na si Police Captain tawag na ng Dijain. Oo, di ba talaga? So regards ko po kayo. At ganun din po, ito pong ating talaga naman masipag, talagang magaling po sa serbisyo. Wala pong iba, ito pong si Police Major Arnold Sadura naman. Regards ko po kayo. At ganun din po sa ating mga kasama sa Public Information Office of the City of Parañaque sa panguna po ng ating officer in charge na ito pong si Mr. Milalipon, 10 ng ating mga kasama dyan po sa nabanggit na Departamento of the City of Parañaque, and of course ang ating butihing Mayor Eric Olivares, Vice Mayor Juan Villaperte, City Administrator Attorney Walter de la Cruz, at ating pong butihing Congressman Edwin Olivares. Regards ko po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Partido Irdia, dyan po sa lugar ng Region 5, dyan po sa Camarines Sur, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kapatid, pinsan, dyan po sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarines Sur, and of course ang ating kasalukuyang mayor na ito pong si Checa Puentevilla, maray na banggi po sa Indo, Gabos. At ganoon din po, siyempre, yung pong humabal po sa ating programa, ito pong kaibigan talaga natin, ito pong talagang sabi nga po nila, may puso, at talaga pong ito pong si Sir Noli Clopino Ferrer ng Public Information Office. Regards po natin sila Gilbert, sila Ma'am Disen, of course, sila Ma'am Annalie, at ganoon din po sila Ma'am Brenda, at iba pang ating mga kasama dyan po sa Public Information Office of the City of Parañaque. Regards ko po kayo. At ganoon din po ang ating butihing kasalukuyang abalang-abala, yung pong punong barangay ng Don Bosco, na ito pong butihing kapitan, na ito pong si Mr. Marhil Jimenez dyan po sa lugar ng Don Bosco. At ganoon din po ang ating butihing kapitan naman o punong barangay dyan po sa lugar ng Vitales. Ito po magtatapos na ng kanyang termino. Ito pong si punong barangay Alexander Alvarez o barangay Vitales. At ganoon din po siyempre ang ating butihing punong barangay ng barangay San Dionisio. Ito pong butihing punong barangay na wala pong iba, ito pong si punong barangay Iba L. Olivares ng barangay San Dionisio, Parañaque City. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan
regards po natin, yung pong binabati po natin ng happy birthday. Ito pong ating kasama sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated, na ito pong si Chef Juliber Gonzaga. At ganoon din po yung ating nakasama kanina, ito pong si Mr. John Lazaro ng Parañaque Police Multipliers. Regards ko po kayo at yung proyekto dyan po sa Gatchalian, sana bantayan nyo po yung magiging outcome kung ito nga po ba ay nakatulong o lalong lulubog ang Gatchalian area. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. At regards po natin, ito pong si Carlos de la Cruz. Regards ko po kayo, ha? At talaga naman nakahabol po kayo, ha? Magandang gabi po sa inyo. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, binabati ko po kayo ng magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Yung ano natin, yung program natin, yung ID program. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, hosted by Gaspar Latan.